Hello everyone, welcome to my channel. Kayo ay aking inayahan na panoorin ang bidyong ito. Isang krusada na ginanap sa Dagupan na pinangunahan ng ating mahal na Deputy Executive Minister, Bishop Jonathan Esperion. Let's go! Sa hapon na ito ay nais kong ipaglingkod sa inyo ang isang talata sa aklat ng Isaiah sa kapitulo 1 sa talatang 18. I will be reading this in English, the book of Isaiah, chapter 1, verse 18. And it says, "Come, let us listen together. Though your sins are red like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be white as wool." Come, let us listen together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be white as wool. This message is entitled Peace Talks. Peace Talks. Peace Talks or peace treaties have been around as old as the very wars and conflicts that caused them. Sing tanda ng digmaan ang mga usaping pangkapayapaan. Kung may digmaan sa kauna-unahang mga panahon pa, meron na rin mga usapang pangkapayapaan. The first peace treaty was signed between the Egyptians and the long-lost civilization of the Hittites. Sinasabi na sa Isaiah na iyon ang kauna-unahang peace talks or peace treaty. At sa panahon ngayon, thousands and thousands, believe it or not, of peace treaties have been held and signed by warring nation and states. Libo-libo sa mga sandali nito, sa mga oras na ito, ang mga usaping pangkapayapaan na ginagawa. Sa katunayan, the United Nations claim that there are about 250,000 peace treaties that have been signed throughout the world. Ang dami. 250,000 peace treaties. Kung gaano kahilig natin magdigma, kung gaano kahilig natin makipagdigmaan at makipaggera, ganun din natin minanasa ang kapayapaan. The most lasting peace treaty was signed in 1386 between the countries of Portugal and England. Sinasabi na hanggang sa ngayon, ang bansang Portugal at ang bansang Inglaterra ay magkabalik. But according to many world experts, more peace treaties have fallen apart and have faltered and have failed. Yan ang obserbasyon ng mga kilala sa mundo na mas maraming mga usaping pangkapayapaan ang nabibigo at hindi nagpapatuloy at nasisira kaysa sa mga usaping pangkapayapaan na matagumpay. Ngayon, ang ating pamahalaan ay nagkakaroon ng peace treaty or peace talks with the communist rebels in order to end the decade-long communist insurgency in the Philippines. Hindi natin alam kung itong usaping pangkapayapaan na ito na ginagawa ng ating bansa laban sa kilusan ng mga komunismo ay magiging matagumpay. Pero ako sa aking sarili, ang nais ko ay kapayapaan. And I believe that this is also what you want. You want peace.
You want peace between nations, peace between our friends and our community and our neighbors. I believe in peace talks. But there is a peace talk. There is a peace treaty that I believe on the war. And this is the peace treaty where all other peace treaties of the world must be built upon and must be established upon. And this peace treaty is none other than the one that should happen between God and man. There must be a peace treaty between God and man. This is the peace treaty that unless it is achieved first, all other peace treaties we hold and sign will end up in futility. Ito ang usaping pangkapayapaan na kauna-unahan natin dapat mangyari at dapat nating maganap. Ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Diyos at ang tao. Ito ang usaping pangkapayapaan na kung saan ang lahat ng usaping pangkapayapaan sa mundo ay kailangan maitayo. Maliban na magkaroon tayo ng kapayapaan sa pagitan natin at ang Diyos, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating mundo, mga kaibigan at mga kapatid. In order for us to achieve world peace between countries, between nations, in order for us to have peace in our family, peace in our community, peace in our generation, we must first of all build and establish the peace treaty and the peace talks between us and God. You see, the origin of war and the origin of conflict happens deep inside us. Sa ating kalooban talaga, sa ating pagkatao talaga nagpapasimula ang lahat ng kaguluhan, ang lahat ng digmaan, at lahat ng giyera. Itong kaguluhan natin nakikita sa ating paligid, ang mga digmaan ng mga bansa, ang mga away ng mga estado, ang lahat ng ito nagpapasimula sa kalooban ng tao. All kinds of conflicts and all kinds of wars actually begin from deep inside of us. The Bible says in James 4:1, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? The Bible is giving us the origin where our fights and quarrels start. They actually start from deep within us, from our very being. Our whole being is actually like a battleground. Yan ang ating tunay na kalagayan. Itong ating kalooban, ang ating pagkatao, ang ating saloobin ay parang isang malaking battleground. Parang itong isang malaking octagon. Parang itong isang malaking boxing ring na ang magkalaban walang iba kundi ang Diyos at si Satanas, liwanag at kadiliman, katotohanan at kasinungalingan, tunay na pag-ibig o ang mga pita, liwanag at ang kadiliman. All these forces right now are battling inside of us. Sa kalooban ng tao, laging may pag-aaway. Naririyan ang pwersa ng Diyos at ang pwersa ni Satanas. Naririyan ang pwersa ng kadiliman at pwersa ng kaliwanagan. Naririyan ang pwersa ng pag-ibig at ang pwersa ng kapuotan. Sa loob natin naririyan ang pwersa ng pagpapatawad at ang pwersa ng pag-iiganti. Sa kalooban natin naririyan ang pag-ibig at ang galit. Araw-araw sila'y nagbibigma, sila'y nag-aaway. At sa kasawiyang palad, para bagang sa karamihan ng mga tao, ang pwersa ng kadiliman
ang laging nagwawagi. Apostle Paul says, in my inner being, I delight in God's law. But I see another force, another power at work in me, waging war against the force of my mind and making me a prisoner of the power of sin at work within me. We can all relate with Paul. Paul was an educated person. Marunong, edukado, religyoso rin. Paul was an educated and very religious man. He was also powerful. But deep inside Paul, every day there was war happening. According to him, deep inside of him, I delight in God's law. Sa kaloob-looban, sa kaibuturan na kanyang pagkatao, masaya si Pablo sa Diyos. Nais niyang tuparin ang utos ng Diyos. Nais niyang sundin ang Diyos. Ang gusto niya ay laging mas malapit siya sa Diyos. Subalit ang sabi niya, meron pang isang puwersa, meron pang isang kapangyarihan na kumikilos din sa aking kalooban at kalampasan ng kasalanan. Another force, another power, another influence is actually operating deep inside myself, and that force of and power of sin is clashing and being in conflict with the power of God deep within us. Do you relate to that? Nakaka-relate pa kayo sa kalagayan ng Panginoon? Na sa ating kaibuturan, gusto talaga natin na tayo ay maging mabuti. Subalit, karamihan ng ginagawa natin ay masama. Ang sabi ng banal na kasulatan, our sinful desires, they wage war against our soul. In the book of James or Peter chapter 2, in verse 11, our sinful desires wage war. Marahil sa hapon na ito, bago kayo makapunta dito, ay parang may mga kadahilanan na sumisingit sa inyong pag-iisip. Huwag ka nang pumunta dyan sa posada na yan. Ano ang mapapala mo? Mag-celebrate ka na lang ng Mother's Day kaysa pumunta ka dyan sa estadya. Napakainit. Pero meron din isang tinig sa puso mo. Hindi, subukan mo pumunta. Bilisan mo naman. Baka yan ang hinahanap mo. Nag-aatubili ka, nag-aalinlangan ka. Pero, napakagandang bastan na nagwagi sa ako na ito ang bahagi ng Diyos. Nandito kayo ngayon. Pero sa karamihan ng mga tao, sila nag-aalinlangan, sila nagdahilan. At ito ang dahilan kung bakit may kaguluhan sa ating panahon ngayon. Sapagkat may away, may digmaan sa ating kalooban, may puwersa sa ating pagkatao na mas makapangyarihan kaysa sa ating edukasyon, mas makapangyarihan kaysa sa ating relihiyon, mas makapangyarihan kaysa ating mga koneksyon. Walang iba kundi ang kapangyarihan ng kasalanan. The power of sin is far stronger than your education and your religion and morality combined. At ang masama nito, sa iyong sarili, sa aking sarili, sa galang sa ating sarili, wala tayong kapangyarihan para daigin ang kasalanan. We have no power. We have no ability, ladies and gentlemen, to overcome and to defeat the power and the force of sin. Paul tried that. Paul tried education. He tried religion. He tried good works. But to no avail. Paul ended up murdering one of the earliest Christians. His name was Stephen.
Edukado na si Pablo, pero hindi niya magawa na biginin ang kanyang sarili na patayin si Esteban, ang kauna-unahang martir ng Kristiyano sa gitnang sinabi. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.